Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Katatagan at malasakit sa kapwa, mensahe ni Governor Kiko III ngayong araw ng Kagitingan. Employment program sa Pangasinan, paiigtingin ni Governor Ramon V. Kiko III. Industriya ng asin, mas pinalalakas sa Pangasinan. At bangus breeding and hatchery ng Pangasinan, itinatayo na sa Bolinao. Unang ratsada. Ipinagdiriwang ngayong araw, April 9, ang ika-84 na araw ng Kagitingan. Sa nagpapatuloy na krisis sa langis at epekto nito sa sambayanan, mensahe ni Governor Ramon V. Kiko III sa mga kababayan, patuloy na isabuhay ang Kagitingan sa simpleng mga paraan. Ipinaaalala niya rin ang pagiging matatag sa hamon ng buhay, lalo na sa nagpapatuloy na pinagdadaanan ng bansa at mundo. Ang pagmamalasakit at pagtindig para sa mga kapwa at para sa buong Pangasinan ang kanya ring payo sa mga kabalayan. Anya, kasama ng buong Pangasinan ang gobernador sa patuloy na pagbangon at pag-unlad. At higit sa lahat, huwag kakalimutan ang tapang at sakripisyo ng mga bayaning lumaban para sa bansa at naway magsilbi silang inspirasyon sa buhay ng bawat Pangasinense. Isa sa ipinagmalaki ni Pangasinan Governor Ramon V. Kiko III sa katatapos niyang State of the Province Address ay ang bilang ng trabahong naibigay sa mga Pangasinense sa nagdaang taon. Sa kanyang ulat, sinabi niyang aabot sa 31 ang isinagawang job placement activities sa probinsya. Kahit konti lang po, every job counts. We had 31 job placement activities conducted in 2025, but those 31 job placement activities generated 10,204 jobs locally and abroad. Dagdag pa sa naibigay na trabaho ang pangangalaga at proteksyon naman sa mga Pangasinenseng nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya't palalakasin pa raw ng probinsya ang pakikipagtulungan sa OWA at Department of Migrant Workers. Samantala, tuloy-tuloy naman ang kanila pang paghahanap ng hanap buhay para sa mga kababayan. Employment is important. We've had so many initiatives and efforts of bringing more employment, bringing more investments in the province. So what we intend to do, we look for these opportunities, we activate our PESO department so that mas marami pong opportunities na mailatag sa ating mga kababayan. And to back it up, nag-invest po tayo sa education. Of course, we cannot just send them abroad or to anywhere without the needed skills. Makatutulong daw dito ang scholarships at skills programs na alok ng Pangasinan Polytechnic College. Kilala ang Pangasinan sa kanilang asin. Katunayan, sa asin nga nagmula ang pangalan ng probinsya. At bilang pangangalaga ng kanilang pagkakakilanlan, patuloy ang pagsusulong ni Governor Kiko III na mapalakas pa ang industriya ng asin sa pamamagitan ng pagtatayo at pagsuporta sa mga salt farms. Pagkaupo po natin noong 2022, pilit po nating binawi at kinuha para sa ating probinsya ang second largest salt farm in the Philippines. Sabi ko, ang asin ay sabihin natin isang commodity na seemingly napakababa ng halaga. Pero alam nyo, nung araw, ang asin ay currency ng buong mundo. Noong 2025, aabot sa 8,100 metric tons ng asin ang naproduce ng probinsya. Nakabenta po tayo ng 23.25 million pesos. We had a 125% jump if you compare it with our sales and production back in 2024. Sa ngayon ay malapit na muling matapos ang provincial warehouses ng asin sa San Quintin, Bugalyon at Santa Barbara. Bukod sa kita, ang industriya ng asin na pinalalakas ay tiyak raw na makapagbibigay pa ng mas maraming trabaho para sa mga Pangasinense. Pinalalakas ngayon ni Pangasinan Governor Ramon V. Kiko III ang industriya ng bangus lalo pat kilala ang Pangasinan sa mga yamang tubig.
Kasalukuyan nang itinatayo ang Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery Project sa Bolinao. Siguro hindi na po tayo mag-i-import ng mga, what do you call that, fingerlings, no? That comes from the southern part of the country or coming from other countries, no? Kahit pa paano, a big portion of the need will be supplied by our Bangus Breeding and Hatchery. Nagkakahalaga ang proyekto ng 238.9 million pesos. Sa pamamagitan ng proyekto, makikilala pa ang Pangasinan sa kanilang fresh at masarap na bangus at libong mga trabaho muli ang maibibigay ng pasilidad sa mga Pangasinense.